Lono, so ngayon, no, ang pag-usapan natin itong tungkol sa pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap or nangangailangan. Sa modern day kasi ngayon, no, iba kasi ngayon kaysa noon. Sa modern day kasi ngayon, na sistema sa pagbibigay ng tulong is ganito. Kung ang isang tao nagbibigay ng tulong doon sa mga mahihirap or mga pulubi or mahihirap, ang ginagawa nila, every time nag-aabot sila ng tulong, kumukuha sila ng video at nagpapapicture sila. Pagkatapos niyan, pinopost nila sa mga social media. So ang tanong, ano ang habol nila sa mga taong ganito? Siyempre, una, kasikatan. Purihin sila ng mga tao at pag-isipan sila ng mga tao na mabait ang mga taong ito. Relihiyoso, mabait kasi nagbibigay ng tulong based sa kanilang mga video at picture. Sinishare nilang kanila yung mga blessings. Yan yung maririnig natin sa kanila, di ba? Pero paano kung sasabihin ko sa inyo na ang ganitong mga sistema kinasusuklaman ng Panginoon, maniniwala ka kaya? Ito ang mga modern day na ginagawa ng bawat tao ngayon. Kung paano ang mga tao lumilihis ng landas at gumagawa ng sariling daan patungo sa sarili nilang kapahamakan. Hindi ko sinasabi na ang binibigay nilang tulong ay masama. Ang pagbibigay ng tulong nila sa mga mahihirap ay isa talaga sa pinakamabuting nagawa nila sa nangangailangan ng bawat tao. Ang nakakasama nito kasi kumukuha sila ng picture at saka video. Pinupost sila sa social media para lamang makita sila ng mga tao na sila ay mabuti, nag-share ng blessing. Makita ng mga tao na mabait sila. Purihin sila ng bawat tao. Ayon sa sinasabi dito sa kasulatan sa Lucas 16 verse 15 patungkol sa mga tao na gumagawa nito. Kaya't sinasabi niya sa kanila o sa kanila sa mga taong gumagawa nito, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao. Klaro, nagpapanggap sila ng matuwid sa harapan ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawang tulong. Ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso. So alam ng Diyos kung ano ang nilalaman ng kanilang mga puso every time na ginagawa nila ito. Alam ng Diyos yun at hindi nyo malilinlang ang Panginoon. Kahit pa ang tao malilinlang nyo sa pamamagitan ng inyong mga ginagawa, ang Diyos, hindi nyo malilinlang kasi alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ng bawat tao. Kaya nga sinasabi dito sa kasulatan, di ba? Sabi ng ating Panginoon Kristo doon sa kasulatan, mas pinili nila na purihin sila ng mga tao imbis na ang Diyos ang siyang magpupuri sana sa kanila. So klaro, mas pinili nila na purihin sila ng mga tao imbes na ang Diyos ang siyang magpupuri sana sa kanila. Sa ganitong paraan, dagdag dito sa kasulatan sa Lucas 16:15, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. So klaro, na imbis na ang Diyos ang siyang magpupuri sa inyo dahil nga sa inyong kabutihan, sa paningin ng Diyos dahil sa inyong mga ginagawa, kasuklam-suklam kayo. Kaya yung mga ginagawa ninyo na akala nyo is holiness, sa paningin ng Panginoon is mabuti. Kasuklam-suklam kayo sa paningin ng Panginoon. Lagi niyong tatandaan yan. Ang sinasabi ng kasulatan nito, ang kautusan ng ating Panginoon, kung susundin natin ito ay nagpapabanal sa bawat tao. Kasi nga, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, be holy for I am holy, be perfect as your Father in heaven is perfect. So paano tayo magiging holy? Paano tayo magiging perfect sa paningin ng ating Panginoon? Kung ang ginagawa natin na iniisip nating tama, mahalaga, yun pala sa paningin pala ng Panginoon ay kasuklam-suklam. Maraming taong gumagawa niyan ngayon. Nagbibigay ng tulong, kumukuha ng video, picture, pinupost sa social media. Kahangalan yan. No? Hindi ang mga papuri sa Diyos ang hanap mo,
kundi ang mga papuri mula sa tao. Lagi niyong tatandaan, ang taong sumusunod sa kasulatan, sa kautusan at sa salita ng ating Panginoong Hesukristo, ang siyang tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang tao na lumilihis ng landas at hindi sumusunod sa kautusan ng Panginoon at tinutwist ang katotohanan patungkol sa Biblia, yan ang mga tao na yan sumusunod sa yapak ng kanilang mga Diyos na ang demonyo. Dito sa kasulatan, sa Matthew chapter 6, verse 2 to 4, sinabi dito, kaya nga, patungkol ito sa mga nagbibigay ng limos o nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinaguga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang mga gantimpala. So kahit pala sa loob ng mga simbahan o sinagoga, sa labas ng mga lansangan, ginagawa ito. Kaya nga ito nga nagbibigay ka ng limos para lamang ka makita ng mga tao at purihin. Walang kakwenta-kwenta yan. Kung nagbibigay ka o ginagawa mo ang limos para lamang purihin ka sa mga tao, alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso mo. Expect nakasuklam-suklam ka na sa paningin ng Panginoon. Hindi ako may sabi niyan, kundi kung ano ang sinasabi sa kasulatan dito. Sa kautusan na sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, babala. Dagdag dito, sa verse 3. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihan, ginagawa mo ng lihim. Ang siyang nagbibigay ng gantimpala sa iyo. So, klaro. So, kung magbibigay pala tayo ng limos o tulong ng ibang tao, huwag nating ipag-ingay, ipagmayabang, kukunan ng video, kukunan ng picture at ipopost sa social media para lamang malaman ng bawat tao na tayo ay matuwid. Tayo ay mabuti. Dahil kung ginagawa natin ito, tayo ay kasuklam-suklam ng Panginoon. Pero kung gagawin natin kung ano ang inuutos niya dito, tayo ay nakakasunod sa kanyang salita. At ayon nga sa kanyang salita, sinabi doon ng ating Panginoong Hesukristo, matatanggap ninyo ang gantimpala na bibigay ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, at bubuhayin ka muli sa muling pagkabuhay, sa huling araw, at tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan bilang gantimpala. Pero kung hindi mo susundin ito kasi nga mas pinipili mo na para purihin ako ng mga tao, makikita ako ng mga tao na mabuti, expect for the worst pagdating ng dulo. Akala mo langit ang patutunguhan mo, pero impyerno. Kasi nga sinasabi sa kasulatan, may mga bagay na para sa mga tao, sa iniisip sa mga tao o sa mga tao matuwid, at ang dulo kasaganahan, pero ang ending impyerno at kaparusahan. Yan ang iniisip ng bawat tao, na hindi nila alam na ang dulo pala kaparusahan. So lagi nyo sanang iisipin at huwag kayong gaya ng gaya sa ibang nakikita nyo, kundi ang lahat ng nakikita nyo, i-base nyo kung ano ang sinasabi dito sa kasulatan upang hindi kayo malinlang sa mga pasikot-sikot ng mga patibong ni Satanas, na panlilinlang ni Satanas. Kaya mag-ingat kayo. Kasi nga si Satanas, madali lamang makikita ang mga panlilinlang ni Satanas kung alam mo ang salita ng ating Panginoon. Pero kung alam mo ang salita ng Panginoon, ngunit sinusunod mo pa rin yun, kahit alam mo, nakabaliktaran yun sa sinasabi ng salita ng Panginoon, at sinusunod mo rin yung mali-maling aral, mali-maling turo ng church leader, mali-maling ginagawa ng bawat tao, kahit pa opposite na dito sa nakasulat sa Biblia, sinusunod mo pa rin yun, ikaw at sila, blindfold kayo, naka-blindfold kayo patungo talaga sa buhangin o sa bangin. Ganyan ang mangyayari sa mga taong hindi iminumulat ang mga mata. No, so hanggang dito na lang, no, maraming salamat and God bless everyone.